Liban ang itinakdang nationwide simultaneous school safety drill for active attacks incident bukas. Ayon sa grupo, walang ebidensya na epektibong makapagliligtas ng buhay ang safety drills at posibleng magresulta sa matagalang psychological harm, partner, sa mga menor de edad. Psychological what? Sa harm. Kaya kaugnay po niya, nasa linya na natin si Education Secretary Sani Angara. Secretary, good morning po. Long time no hear. Good morning, Sec. Magandang umaga, Alvin and Doris, sa lahat ng nakikinig sa DCMM. Opo. Ay, ba't ganyan ang boses niyo, sir? Parang bagong gising. Di ba'y pupunta pa kayong Pampanga? Opo, meron tayong 9 o'clock. Oo, 9 kasama o'clock, siya ni okay. Presidente, partner. Alright. Yung mga reporters po ipapunta na ng Pampanga. No? Pero abot naman po kayo. Opo, opo. Very good. Sek, pahingi naman ng reaksyon kasi naglabas po ng pahayag yung Philippine Psychiatric Association at Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry kung pwede daw sa DepEd ipagpaliban muna yung nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents bukas. What do you say? Opo, ipapagpaliban na ho namin yung drill namin dahil makakaantay naman ho yan para kasi nakikinig kami sa eksperto at nirerespeto po natin yung kanilang pananaw at definitely i-incorporate natin yung mga comments po nila. Opo. Ay, so yan na po yung direktiba ninyo, Secretary. Opo, Alvin. Sinabi na ho natin kahit nakasalang na ho yan, wala naman ho mawawala sa atin kung magantay tayo ng konting panahon. Sec, wait lang, Sec. Okay. Hold your line. Ipa-flash lang po namin kasi bago po yan eh. Oo. So nagdesisyon na po si Secretary Sani Angara ng Department of Education na postponed muna ang nakaschedule po na nationwide simultaneous school safety drill for active attacks incident bukas. Opo, dahil first time natin ginagawa ito. At maganda siguro. Ayan, sorry po. Ini-stinger lang namin yung flash report, Sec. You were saying? First time ko kasi natin ginagawa ito nationwide. Although nag-drill na ho tayo sa Manila Science, sa iba't ibang mga paaralan, pinagpaliban lang ho natin para yung gagawin ho natin in the future, mas akma ho dun sa mga sinasabi lang. Oo. Opo. Pero, Sec, ano yung pinakamatinding naging basihan para ipagpaliban ito? Kasi maraming magulang po ang hanggang sa ngayon ay hindi lang traumatized, kundi takot. Maski ang mga guro at mga estudyante. Alam nyo, Doris, medyo komplikado itong sinasabi ho natin. Sa Tacloban, nakita ho natin, meron hong bata doon. Hindi naman siya sa mga nasugatan, hindi rin siya kasama doon sa mga na-hospital. Pero hindi na ho siya makapag-aral dahil sa trauma nga ho. Opo. So, hindi natin, kumbaga, expertise ho ito. So, dapat nakikinig ho tayo sa mga eksperto at yung ini-implement ho natin, may basehan ho sa siyensya at sa pag-aaral. Opo. Secretary, ano po ang mga pagbabago in terms of security na mangyayari po after the Zamboanga incident sa public schools muna? Ano po? Oh. Kasi yung private may sense of autonomy naman, partner. Ano po? May sarili Sa sila. public school muna. Well, unang-una yung mga technical na gagamitin ho natin. Bibigyan ho natin lahat ng paaralan ng mga metal detectors. Tapos, isasama na ho natin yung mga local governments, yung mga tanod sa barangay. Isasama na ho natin tuwing pasukan, pagpasok po ng eskwelahan, paglabas din ho. At saka yung CCTVs, yung security protocols ho natin. Dahil nakita ho natin, kahit meron ho tayong security guard, napapasukan pa rin ho tayo. Kahit may bakod ho. Tapos yung mga metal detectors, minsan tinatago ho yung kutsilyo sa thermos, minsan tinatago po sa sapatos. So definitely, dapat matututo tayo sa mga pangyayaring ganyan. Opo. Magdadagdag po ba tayo ng mga security guard sa mga eskwelahan? Partner, iba school, walang security guard. Yun na nga. Yes po, marami hong schools na walang security guard yung mga maliliit na eskwelahan. Pero sa tingin ho namin, pagka 100 or less yung school population, pwede naman ho yung mga barangay officials na lang. Kasi usually, yung mga komunidad na ganyan, magkakilala ho sila. Yung nakikita ho namin, yung mga incidenteng violente, usually nangyayari ho sa mga malalaking eskwela. Usually, 1,000 patakas. So, yun tayo magpo-focus sa mga interventions. Yung mga
barangay tanod, pwede ng force multiplier yun, Secretary. Di ho ba? Pwede, Pwede na pwede. i-request Yes, yung... definitely, Alvin at Doris, definitely. At nagpapasalamat tayo kay Secretary John Vic dahil siya yung ni-raise po niya yan na talagang yun ang pwedeng maging role ng ating barangay tanods. At humihingi lang sila ng permiso na pumasok sa ating eskwelahan at wala tayong nakikitang problema ho dyan. Pwede ho talaga silang romonda tuwing pasukan, usually sa umaga, at saka sa hapon paglabas ng mga bata dahil minsan may nakakalusot ho dyan dahil nakikita lang maraming mga tao, sumasabay ho sila. Opo, ngayon dun po sa pag-hire ng 10,000 counselor associates. Ano po? Yun. Bakit 10,000 lang, Secretary? 10,000 lang po ba yung mga schools natin? Hindi ho, ang schools ho natin nasa lampas 40,000. Wow. Kung isama ho natin yung bar, mga 48,000 ho yun. Kung wala ho yung bar, mga 45,900. So ang tingin ho natin, unahin na ho natin kasi dahil yun ang budget ho na binigay ho sa amin for 10,000 school counselor associates. Yung kasi focus ho natin, may konting risk management profile ho tayo. Ibig sabihin kung saan mas malamang na nangyayari yun based on experience sa mga malalaking schools. Oo, so hindi pala kakasya sa lahat, kulang yung pera natin pala, Secretary. So paano prioritization po niyan? Who gets one of the 10,000 counselor associates? Well, yung bigger schools, dahil thankfully, hindi naman lampas 10,000 yung mga big schools. That usually mga medium-sized to big schools yan, yung mga 800 population pataas, 1,000 pataas. Yun ang focus natin, yun doon tayo. Pero nationwide, ito, Alvin at Doris, lahat ng school divisions po natin may hiring as we speak. Opo. Opo. Sek, simula po nung yung nangyari doon sa Zamboanga, kayo po ba ay nakatanggap na po ng report na medyo meron na namang namumuong ganyang klaseng masamang balak o plano ang mga kabataan? Kasi meron po mga nagbabanta. Pumupunta sa social media at sinasabing ganito ang gagawin. Pasasabugin, ayoko nang sabihin. May mga threat. May mga threats. Oo. So, meron po ba at na-verify po ba yan, Sek? Meron po, Doris at Alvin. In fact, kahit sa higher education o sa mga kolehiyo at universidad, meron na rin po. So, sabi nga may copycat effect yun. Ibig sabihin, pagka medyo nababalita ho yan, medyo may mga gumagaya ho. So, talagang nakabantay ho kami na huwag maulit ho ito. Pero minsan, kailangan talaga ng tulong ng mga iba't ibang ahensya dahil yung intelligence report, yung di pala po alam ng DepEd na nakikipag-usap na yung mga bata sa mga networks ng mga yung nihilistic violent networks, yung parang halos terrorist groups na ho yan . Ang role lang nila is magtanim ng lagim, kumbaga, at saka talagang kung may nakikita silang mga disturbed na mga bata, talagang iuudukin nila na maggumawa ng mga violent incidents. So, we don't want to glamorize that. So, we're trying to prepare for it, but at the same time, not make sure. Kasi, pagka nakikita ng bata, baka nanunews siya, baka lalong gawin nila. So, yun ang paradox dito. So, talagang iniiwasan mo natin. Opo. Secretary, dati naman po kayong senador. Ano ang posisyon ninyo dito sa pagpapaban sa Roblox? Kasi maraming nananawagan na i-ban na muna yan. Kagaya nung, yung isa dati, Gore Box ba yun? O naban natin yun? Ngayon, ang panawagan, pati yung Roblox i-ban. Anong posisyon ni Angara doon? Alvin, Doris, may narinig, pinapakinggan ko natin yung kabataan natin. Natutuwa din yung iba dun sa paglaro ng Roblox kasi platform mo siya. So, pwede kayong magtayo ng mga gusali, pwede magtayo ng mga tahanan. So, parang creative pursuit din siya. So, sa akin, kung meron mang violent game doon, let's ensure natin na yung mga nakakalaro talagang 18 and above. Hindi lang yung isang pindot lang. Kailangan may magtayo sila ng identity, mag-present ng ID na talagang pinapakita na over 18 sila. Dahil yun ang sinasabi ng mga eksperto, yun ang problema sa social media. Whereas sa sinehan, sa TV, sa libro, nakokontrol ho natin yung mga content na nakikita ng ating mga anak. Pagdating sa internet, hindi talaga. Pag tinanong lang na, are you 18 and above? Siyempre, sasabihin nila, they are above 18 kahit hindi. So what is your position then? Are you for Malulusot regulation or outright ban?
yes, I'm for stronger regulation of our social media apps. Ayun. So, regulation lang, partner, kasi may benefit din yun. Ano? May nadidevelop din siya sa mga bata, sa mga estudyante. Hindi naman lahat negative, Secretary. Hindi naman lahat, pero definitely dapat age-appropriate and albertors. At saka, hindi handa po yung mga bata natin mag-process ng mga mature content. Dapat sinisigurado po natin na hindi sila na-expose sa mga ganon. Oo nga Sige. po. Oh, At isa saka na- yung sige, partner. yung sister natin na mentras pinipigilan, lalo pang nanggigigil, hindi po ba, Sec? Tama po yun. Tapos, minsan, kung lumabas ang ating bata sa ating barangay, for instance, gusto natin, kilala natin yung mga kausap nila. Pero dito sa social media, hindi natin kilala. Mga estranghero yung mga kausap nila, mga terorista na hindi natin alam. So, dapat dun siguro maging stricto na po tayo. Opo, pihit po tayo, one last sec sa activity for today. Ano pong asahan ng mga taga Pampanga sa pagpunta po ninyo, kayo ni Presidente? Saan po pupunta? Anong bayan sa Pampanga, Secretary? Sa San Fernando San po. Fernando, malapit-lapit. Opo, at saka talagang malaki ho ang damage na nangyari dito sa Central Luzon. Dahil tuloy-tuloy ho yung ulan at maraming hong eskwelahan talaga na damage. At saka I'm sure maraming bahay din, maraming public infrastructure. Ilang eskwelahan ang na-damage sa recent sama ng panahon at Tabagat? Parang almost 2,000. Marami din. So nausod na naman yung plano natin, Sec, na magkakaroon na talaga ng permanente na evacuation centers, hindi na gagamitin ng mga eskwelahan. Well, yun talagang panawagan ho namin sa DepEd na sana yung batas na nagre-require ng mga evacuation centers matupad ng gusto sa lahat ng mga barangay, sa lahat ng mga bayan sa ating bansa para basta gumanda ang panahon, back to normal na yung mga paaralan. Sige po, good luck po sa activity ninyo for today. Secretary Sani, maraming salamat po. Thank you, sir. Pasensya na po sa pangungulit from time to time. Mangungulit po kami pag may issue. Hindi ho. Kami nagpapasalamat po sa oportunidad na magpaliwanag. Mabuhay Maraming po salamat kayo. po. Mabuhay po kayo. Thank you at mag-ingat. Ingat mamaya. Thank you. Maraming po. salamat. Thank you po. Si Secretary Sani Angara ng Department of Education. Sa mga naghahanda po magulang sa activity bukas, cancel, ano po yan, postpone po yan. Postpone. Yung simultaneous school safety drill for active attack incidents bukas. Apo, Actually, apo. partner, nagdadalawang isip din nga ako. No? On the other hand, parang tama lang din na paghandaan. Paghandaan, Pero sa tama. kabilang banda naman, hindi ba i-relieve mo yung traumatic experience? Lalo na halimbawa gagawin mo sa Ateneo de Zamboanga yan, Kailangan, fresh pa. Oo, kailangan ang